bilang bahagi ng pagpapalawak ng mga serbisyong pang-ekstensyon sa pamamagitan ng mga learning sites for agriculture sa rehiyon. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ng mga validation visit noong Hunyo 9 to 10, 2026 sa piling mga sakahan at institusyon sa Isabela at Nueva Vizcaya. Sa unang araw, binisita ng pangkat ang Wins Integrated Farm sa San Ignacio, lungsod ng Ilagan, Isabela, na pagmamay-ari ni Ginang Charmaine B. Preheliana. Tampok sa sakahan ang integrated farming system na pinagsasamang pag-aalaga ng baboy, crayfish, tilapia, ubas, sitaw, okra, sili at blue ternate. Nagsasagawa rin si Ginang Preheliana ng mga eksperimento sa pagproseso ng blue ternate upang gawing balm, sabon at ointment. Binisita rin ang Agricom, Best Food Corporation sa Santa Filomena, San Mariano, Isabela, na nakatuon sa pag-aalaga ng kambing at pagproseso ng karne nito bilang madilatang produkto na nagpapakita ng value-adding practices sa production ng hayop. Sa ikalawang araw, bumisita naman sa Nueva Vizcaya Integrated Organic Farming Association sa Busilak, Bayambong. Ang samahan ay nagsasagawa ng iba't ibang food at herbal processing activities tulad ng paggawa ng toyo, soya milk, taho at tokwa. Gumagawa rin sila ng mga herbal capsule at tsaa mula sa lagundi, ampalaya, tsaang gubat, bawang at bayabas. Gayon din ng noodles at iba't ibang bakery products. Ang mga raw materials na ginagamit ay mula sa mga pananim na itinatanim ng kanilang mga kasapi. Binisita rin ang Vizky Ecofield Farm and Training Center sa Bansing, Bayambong na may mga pasilidad para sa vermicomposting, produksyon ng manok at mga greenhouse na taniman ng magulay tulad ng sili, talong at kamatis. Bukod dito, bumisita rin ang pangkat sa PLT College and Resort, isang kasalukuyang learning site for agriculture, upang masubaybayan ang kalagayan ng sakahan matapos itong maapektuhan ng Bagyong Uwan noong Nobyembre 2025. Sa kabila ng mga pinsala, patuloy na nakakabangon ang sakahan at muling naipagpapatuloy ang mga gawaing pangproduksyon nito, kabilang ang paggawa ng pulot mula sa mga stingless bees at pagtatanim ng iba't ibang gulay. Nagsimula na rin ang muling pagtatanim ng mga puno ng niyog bilang bahagi ng rehabilitasyon at pangmatagalang plano sa pagbangon ng sakahan. Karamihan sa mga binisitang lugar ay nagpapakita ng mahusay na pagpapatupad at integrated farming systems at matibay na hangarin sa pagbabahagi ng kaalaman at pagsusulong ng napapanatiling agrikultura. Sa pamamagitan ng gawaing ito, patuloy na pinatatatag ng ATI-RTC2 ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na sakahan at pinalalawak ang mga oportunidad sa pagkatuto para sa mga komunidad ng magsasaka sa rehiyon ng Cagayan Valley. Para sa Balitang ATI 2, ako si Crystal Jalti Pastores, Balitang Agri.